Isang kasunduan, isang pangako ng ginhawa. Yan po ang inaasam ng ilan sa ating mga kada. Pero paano kung tahanan na po ang pinag-uusapan dito? Unti-unti pong nawala dahil sa isang kasunduan na hindi mo naman lubusang maintindihan. Isang kasunduang madalas hindi po malinaw, ngunit puno ng legal na komplikasyon. Kaya ngayong umaga, tatalakayan po natin ang batas sa likod ng tinatawag na sangla-tira. Para tulungan po tayo sa usaping ito, makasama po natin ngayong umaga isang eksperto sa batas, walang iba kundi si Attorney Sernek Abad. Good morning, Attorney! Good morning, Kada. Good morning, Kamusta, Ma'am Pia. Attorney? Good morning. Kumusta, Attorney? Maulan-ulan ngayon, ha? Opo, umulan kanina eh, so... Butit buti hindi ako nakarating. nalate. Yes po, yes. Okay, ngayon ko lang po narinig to, pero parang hindi na rin ako na-sorpresa, Attorney, dahil sa in this day and age, lahat na yata sinasangla. Yes, para ngayon, lang makita. sangla-tira na ang ginagawa ng ating mga kada. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Well, ma'am, sa ating batas, ang ibig sabihin ng sanglatira is para siyang informal na mortgage. Okay. Kasi hindi mo naman imino-mortgage mismo yung bahay mo kasi hindi mo naman ibinibigay yung title ng bahay. Okay. Yun yung kaibahan niya sa mortgage. Okay? So para rin siyang loan kasi nagpapautang sila sa'yo Oo. para tumira doon sa bahay mo. Ang mahirap dito, Attorney, minsan walang written. Karamihan walang written. Pero yung mga talagang nagpapautang at talagang humihiram, marami rin namang meron. Teka lang, Attorney, isa-isahin natin. Yes, ma'am. Please explain to our kadas muna kung ano yung regular na mortgage. Okay. Ang isang regular na mortgage is, mortgage mo yung bahay mo, Ano yung mortgage? Para mas maintindihan ng mga alada natin. sinasangla mo yung bahay mo sa isang tao, Tao or bangko? or bangko, Okay. or tao or bangko or isang institution, financial institution, isinasangla mo yung bahay mo sa kanila, Okay. and then ipiniprenda mo, ikino-collateral mo yung title. Okay. Ibibigay mo yung title. Pero sa mortgage, hindi necessarily titirahan nila yung bahay mo. So, Pag-aari lang nung bangko or institusyon. yung title. And then pwede rin nilang patatakan yun sa mga registry of deeds natin. Yung encumbrance na tinatawag, yung mortgage. Okay? So doon ka pa rin nakatira sa mismong bahay mo, kaya lang yung collateral, which is yung title, nandun sa bangko, Hindi sa mo institution, hawak. or Hindi sa mo tao. hawak. Pag hindi ka nakapagbayad sa tamang panahon, pwede nilang i-foreclose yung Ano ibig bahay sabihin mo. ng foreclose? Foreclose, pwede nilang kunin. So, pag-aari na nila. Oo, magiging pag-aari na nila, matatransfer na sa kanila yung title. Doon ka na palalayasin. Doon ka na palalayas. Ito ang legal. Ito po ang illegal. Formal. So, ang tanong, Attorney, this sounds like a better deal for me. Bakit hindi na lang i-mortgage sa isang Institusyon. legit na institusyon ang ating mga tahanan kung tayo nangangailangan ng pera? Okay. Kasi nakuha mo na yung perang kinakailangan mo, hindi ka pa nawala ng bahay na titirahan. Well, kasi ma'am, dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa madalian eh. Madali kasi ang sanglatira. Okay. Unlike sa mortgage, maraming process na pagdadaanan. Katulad sa bangko, titignan muna nila yung bahay mo, titignan muna nila yung value, kung talagang pwede kang umutang ng ganung property. And then, titignan din nila yung title mo kung malinis. So, maraming mga pagdadaan ng proseso yan bago ang isang bangko or isang financial institution is aprobahan ang yung mortgage. How long does it usually take, Attorney? Yung ano ma'am? Yung ganyang proseso? Sa bangko? Opo. More or less, mga 6 months. Mga 6 months. Kung ma-approve pa. Kung ma-approve pa. Tapos, hindi po yan napapakiusapan kung sa extension, ganyan? Wala pong ganun. So, 6 months. At so ano ngayon ito ngayon ang nagiging recourse ng ating mga kada? Yes, ang mas madali sa ating lahat ngayon, karamihan ng mga kababayan natin, madali kasi ang sanlatira. So how does that work naman? So, it's a contract. Okay? Isang tao, pagsasanglaan mo,
hindi naman yun yung buong value ng bahay mo. Kailangan mo lang sabihin natin 100,000 para lang makatira sila, para lang makakuha ka ng pera sa kanila. Correct. So papayag na kaagad, magdadrop na kaagad kayo ng contract, ng sanglatira contract, and then ipanonotaryo nyo, pwede na. Hindi mo kailangan din ibigay yung title ng bahay mo. Okay, so ano dapat, attorney, ang mga nakasaad sa kontratang binabanggit ninyo para malinaw? Sa sanglatira, kailangan the parties, yung nagsangla, yung pinagsanglaan, yung amount, and then yung property, kung saan sila titira, Yes. and then yung expiration. Okay. Expiration meaning? Expiration ng contract. Like for example, hihiram ako ng 100,000 sa'yo, titira ka dito, and then babayaran ko sa'yo within 1 year. Okay. So, yun. Usually, the principal amount yung hinira mo, Yes. tapos may interest pa yan. The interest, ma'am, yun yung pagtira nila. Yung titira, yung... yun, ma'am, yun eh. Yung, So, principal amount lang ang babayaran, Yes, ma'am, yes. usually. So walang dagdag. Kaya pala mas gusto to ng mga kada natin. yes, ma'am. Ang pagtira nung pinagsanglaan mo, yun yung parang interest. Ayun. So, pero ano kalimitan, attorney, since marami ka rin mga gantong kliyente, ang nagiging problema? Mukha namang masaya. Yes. Mukha namang okay. Mukhang madali, ma'am, siya sa umpisa, pero ang nagiging problema dyan is yung hindi makapagbayad sa tamang panahon. Okay. O kaya naman is ayaw umalis pag na-expire na yung term. Kahit nabayaran na sila. Yes. May mga ganun po. Yun ang nagiging problema. Kaya mahaba ang Okay. proseso. Okay. Before we go there, attorney, gusto ko lang malaman. Kasi when you go, katulad nung sinight namin example kanina, ayaw siya umalis kasi ang dami na niyang Napagawa. naipundar Yes. doon sa bahay na hindi naman sa kanya. Yes. Siguro, baka taon yung binibilang doon sa kontrata, ang dami na niyang improvements. Sino ba dapat ang magbayad ng mga taxes katulad ng amilyar every year? Kung nasa village man yan, baka meron pang association dues, di ba? Sino po ba dapat ang nagbabayad sa mga ganun? Well, ma'am, sa And sanglatira... is that a legit reason for not leaving? Napagawa ko na yung bahay mo. At Akin ang na dami to. ko nabayaran dito. Well, ma'am, sa sanglatira, ma'am, the owner, yung nagsangla, siya pa rin ang talagang owner ng property. Okay. So, yes. in essence, siya talaga dapat ang nagbabayad ng amilyar. Okay. However, pwede rin yung ilagay sa sanglatira agreement. Pwede rin doon nakalagay na yung tumitira ngayon, Okay. siya na ang magbabayad ng mga taxes doon sa property. Depende na lang sa pag-uusap. Agreement. Yes, ma'am. Kaya dapat malinaw Yes, lahat ma'am, ng spelling sa kontrata. Yes. Yung So, improvements po. well, yung improvements, pwede rin naman nakalagay din yun sa contract. But technically, wala siyang obligasyon to make improvements. Yes, ma'am, kasi sanglatira lang. However, if ilalagay nila yung mga provisions na yun sa contract, like for example, yung mga improvements na maiiwan, dapat pag natapos yung expire na yung sanglatira, andun pa rin. Hindi nila pwedeng baguhin. Or hindi na pwede kunin. Or kaya yung mga naipundar, hindi na nila pwedeng tanggalin. Oo. Okay. Oh, so depende lang talaga siya sa agreement. Yes, kailangan po malinaw yon. Ang tanong, May agreement bang na nangyayari? I mean, paano pag verbal lang? Oo, meron po bang kontrata each and every time na nanonotarize? Pag hindi po nanotarize, may visa pa po ba to? Or Well, ma'am, basta may agreement ang dalawang tao, kahit hindi naman siya notaryado, pwede pa rin i-enforce yun. kahit verbal? Pag verbal naman, ma'am, kailangan patunayan Yun ang problema. Witness. na may mga evidence. Like for example, nagbigay ka ng pera sa kanya. Nagdeposito ako sa bangko niya. Ayun. Ito yung proof. Transaction Deposit receipt? slip. Yes, ma'am. Deposit slip. Or nakatira ko ngayon sa bahay niya. So that means may utang siya sa akin, hindi niya pa binabayaran. So hindi ako aalis hanggang di niya ako binabayaran ng buo. So yun yung mga pwedeng evidence pagka walang written contract. Okay. Pero isa sa mga nangyayari dito, attorney, kapag ayaw umalis Yun lang. Ayan na. kung kanino nagsangla. Yes. Marami po bang ganun kaso? Yes, ma'am. Yes.
Maraming ganon. So pagka hindi, ayaw umalis. Bakit naman gano'n? Ang labo naman. Well, ma'am, ang mga Nasarapan na dahilan sila nila- doon sa bahay mo. Ang mga dahilan kasi nila, ma'am, lalo na pagka long term yan, Oh. doon na nag-aaral yung mga anak nila. Convenient. So, May roots convenient na na sa kanila. Ayaw na nilang mawala yung vicinity. Oo. Comfortable na sila doon. Hala. So, possible yun. In which case, ano na ang next recourse na mga kada natin? So, pagka ganun naman mang nangyari, unang-una, yung may-ari mismo ng bahay, yung nakatitle na may-ari, pwede siyang magreklamo sa barangay. Okay. Barangay muna. Yes, ma'am. Yes. Pag-usapan nila, yung naging agreement nila na tapos na. So, wala ka ng karapatan dyan sa bahay na ibigay ko na yung pera, pwede ka nang umalis. So si barangay officials, pwedeng pumunta doon sa bahay at kausapin yung mga nakatira doon kung pwede na sila umalis? Ang mangyayari, ma'am, magpa-file ng complaint yung may-ari dun sa barangay, and then magkakaroon sila ng mediation at pag-uusapan ng problema sa tinatawag nating lupon, pigapamayapa. So, kailangan nilang ma-resolve yun kasi pag hindi na-resolve ang isang issue ng katulad niyang ganyan, pwedeng mag-issue ng certificate to file action ang barangay in favor doon sa may-ari ng bahay, and then pwede silang magkaso ng ejectment. Okay. Kasi that means ejectment siya, wala nang legal na karapatan ang isang tao na tumira sa pagmamay-ari mo. So ganun siya, Parang ejectment siya. masalimuot ito ha. Sobra! Paano po na isinasagawa yung ejectment? Well, ma'am, yung ejectment, paalisin mo yung isang tao doon sa pag-aari mo. Which is How? yung apartment mo. Sinong kasama Sino? dito? Oo. Sinong Sino hakot kasama natin magpapaalis? Sinong Well, ma'am, hahakot kailangan natin? sa ejectment, ma'am, dadaan sa korte. Aha. Magpa-file ka ng ejectment case sa court, Okay. and then the court, if nanalo ka sa court, magkakaroon ng writ of execution. So, Okay. parang ise-sheriff yung mga tao doon at paalisin sila. Habang pinag-uusapan natin the attorney, parang feeling ko medyo mahabang proseso ito. Yes, ma'am, mahaba. Masalimuot at mahaba yan. Ang hirap naman nun kasi nasa iyo ang titulo, pagmamay-ari mo talaga, pero hindi mo mapaalis yung mga tao na Yes. nandoon. Yes, ma'am. So, kailangan mo talagang mag-resort na sa judicial action, which is yung filing ng ejectment para makuha mo yung Ulit. pagmamay-ari mo. So, after everything is said and done, dito sa ating talakayan, Yes, ma'am. attorney, i-recommend mo ba ang sanglatira sa ating mga kada? Well, ma'am, sanction naman siya ng ating batas. I-recommend ko siya. Basta lang, yung mga provisions, malinaw. Oo. Kasi it's a risk eh. Siyempre, kailangan mo ng pera. So, saan ka kukuha ng pera? Ng madalian. So, isang mo yung property mo para makakuha ka ng pera. Yun lang, may risk talaga. Paano nga kung hindi na umalis yung pinagsanglaan mo? So, but it's a valid contract. And yun lang nga lang sa atin, sa Pilipinas, if something's not right with the contract, kailangan mo siyang i-enforce sa ating mga korte. Ito pong pinag-uusapan natin ay yung nagsasangla. Pero punta naman po tayo doon sa pinagsasanlaan. Ano po dapat tignan natin kapag may nagsasangla sa atin ng mga ganitong klaseng bagay? Bahay, ganyan. Ano po dapat yung kinoconsider natin? Dapat ba pwede nating i-check yung titulo? Yes. Kung sa kanila mismo nakapangalan, mga ganon, attorney? Yes, ma'am. So, kailangan, pagka, siyempre, ang usapan dito is pera, and ang pagtira nila dun sa property yun, kailangan, ang unang-una tinitingnan dyan is yung title. And kung yung title na yun is nakapangalan mismo doon sa katransaksyon mo. Meron pang ganun. Importante yan. Yes, ma'am. Kasi mahirap yun eh. So, mahirap. Minsan may nagsasanla ng hindi naman sa kanila. Yes, ma'am. Yes. Rampant ngayon yan. Isa yan sa mga problema ng sanglatira, ma'am. Oh, okay. So this is the other side of the coin. Yes, ma'am. Okay. Kung kayo naman ay magsasanla ng or papayag na magpahiram ng pera, Pera. in exchange for Tira. someone's house, Yes, ma'am. siguraduhin, sige attorney, kayo na magpatuloy. Yes, ma'am. Siguraduhin na yung nagsasangla sa inyo, siya talaga yung may-ari. Oo. At meron siyang pinangahawakan na ebidensya na siya talaga ang may-ari nun.
And Katulad ang ng ebidensya titulo. is yung titulo, tax declaration, Deck, oo. or yung real property taxes, na siya yung nagbabayad mismo. Yun. Yun. Ito, magsulat. Yan. Okay. Noted. Nakasulat na po sa inyong TV screen. Basahin Yes, na ma'am. lang po yan. Ano pa po, attorney? And then, yung mga instances nga sinasabi ko, pagka hindi sila ang may-ari nun, medyo mag-isip-isip ka na. Yun. Kasi baka mamaya, ma-estafa ka. Kasi ibig sabihin ng estafa sa sanglatera is ipineprenda nila yung property nila, yung kanilang pag-aari, which is in truth and in fact, hindi naman talaga sa kanila. So, yan So, yung pwede ikaw pa makasuhan? Ikaw na nagpahiram? Ikaw pa makakasuhan? Hindi ma'am, yung pinagpahiraman mo. Okay. So, ganun siya. So, kailangan maging... Tapos titira siya, tama ba? Tapos titira siya doon, hindi naman pala sa... Hindi naman Yes. pala dun sa... Oo. Yes, ma'am. So, yun ang hirap. problema. So, or kaya naman, marami na kayong pinagsanglaan. So, pagpunta mo rin sa property, may nakatira ng iba. Oh, Yes, tama. another ano na naman to. Yun yung modus, ma'am eh. Modus siya. So, ibig sabihin, marami kayo, 3, 4, 5 tao kayong pinagsanglaan, pare-parehas, na iisang property yung isinasangla. So, pagpunta mo rin sa property yun, hindi mo pala pwedeng tirhan ngayon kasi may nakatirang iba. Yes. May nauna na. Pero medyo mahirap yan, attorney, Paano ha? sila Transaction. how do they gain from that, attorney? Paanong gain, ma'am? Kasi 'di ba, wait, ako yung may kunwari bahay ko. Oh. 'Di ba? Tapos nagpahiram ako ng Bahay mo, ma'am, pero hindi nga sa'yo. hindi sa akin. Tapos, Binigyan ako ng Pera. Pera. Tapos sinabi mo, sa'yo yung bahay na yun. Pero hindi lang ako ang Oo nga. pero hindi lang ako ang kinausap mo. Maraming tao, mga 5. Oo, so yun yung Pare-parehas ang racket. dahilan mo, ang reason mo. Ang Kinuha mo mahirap lang yung dyan- pera. Kinuha mo lang yung pera. Ang mahirap dyan, attorney, kung kunyari, ikaw, nagsangla ka na sa akin, attorney, Yes, ma'am. nagbayad na ako. Pero ako, parang choice ko na lang na, hindi na ako titira dyan, okay lang yan, sige. Paparenta ko na lang yan. Okay. May ganun din. Yes, ma'am. Sangla kolekta, ma'am. Iba na naman yun. Parang ano So siya? double pa yung income Pwede niya ngayon. balikan na lang dito, attorney, next time. Yun naman, sangla kolekta naman. Dito muna tayo sa sangla. Magkakambal, pwede kasi ma'am magkakambal yun eh. Sangla tira, sangla kolekta. Oo. Kasi ma'am, di ba, pag tumira, pag ikaw Binigyan yung... ka na ng 100,000, kunwari, Oo. kailangan mo yun. Tapos, pinarenta mo pa yung house na hindi sa'yo, ganun? Yes, ma'am. Pwede yun. Pwede yun, ma'am. Sangla kolekta. ang tawag. Grabe ka diskarte ang mga Pinoy. Yes, ma'am. Ganun talaga. So, napaka-importante talagang kung ikaw ang magsasanla, tama ba? Oo. Malaman mo, Kung ikaw yung pinagpagsasanglaan, ma'am. pagsasanlaan, malaman mo kung meron siyang titulo talaga or tax deck. And then At kung sa kanya bisitahin, nakapangalan. and then bisitahin niyo yung Bisitahin. property Oo. na nakabakante. Kasi mahirap yun. Tama. Baka may laman. Yes. May mga nakatira doon. Yung pala Yes, ma'am. nagtrabaho lang. Ano ba yan? Pagbalik, ikaw na nakatira. Tapos, attorney, once again, para naman sa mga kada nating, syempre, hindi naman makaka-hire agad-agad yung mga yan ng mga sarili nilang mga Yes, ma'am. abogado. Opo. Please remind them again kung sila naman ang manghihiram ng pera, kung ano dapat yung nakasaad dun sa kanilang mga kontrata. Okay, mga kada, okay. So, dapat po malinaw ang kontrata. Dapat parties, kayo, at saka yung pinaghiraman nyo. And then yung venue, property, location, kung saan yon. And then yung amount. And then how will you pay that amount. And then expiration nung kontrata. And then may pwede nyo rin ilagay yung provision na in the event of the expiration of the contract, the mortgagee will leave the property and will hand it over to the mortgagor, which is the real owner of the property. Kailangan malinaw yun. Oo. Yes po. At mas maganda kung ito ay Notaryado po. notaryado. Okay, para malinaw ang mga usapan at hindi pa humantong sa mga court cases in the future at mga eviction. Yes po, ma'am. 'Di ba? Nakakaloka. Kaya attorney, sa mga
kada natin, kung kailangan nila ang inyong services, saan po ba kayo pwedeng makontak ng mga kada natin? Opo, yes, we are CSA Law Office located at 1222 Maceda Street, Sampaloc, Manila. Pagka may mga katanungan po kayo or kaya naman you visit our page sa Facebook po, CSA Law Firm. Thank you. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney Sir Nick. Thank you, Ang ma'am. dami namin natutunan ni Emma. Woo! Yung mga brains namin, punong-puno na. Isang oras pa lang ang nakakalipas. Maraming salamat, Attorney. At mga kada, ang isang tahanan po ay hindi lang bubong at pader. Ito po ay seguridad at katahimikan. Ngunit sa maling kasunduan, ito po ay maaaring maging simula ng alitan at kaguluhan. Kaya marapat na maging malinaw ang lahat ng usapan bago po pasukin ang isang kasunduan. At sa bawat kasunduang pinapasok po, siguraduhin mong hindi lang puso po ang gamit ha, kundi isip at batas. Dapat may alam ka. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.